Sir Erwin, anong kotse po yung binenta sa inyo? Mirage 24 model. Magkano pong benta sa inyo? 305 po. Nalaman ko po nung huli, nung pinapatransfer ko sa pangalan ko, iba po yung nakapangalan. Ang lumabas po, Ibes del Mundo, yung po pala siya, yung pala yung Air Force, binago niya po yung pangalan niya. Ibig sabihin, binenta niya po sa akin yung kotse, pero siya po pala yung nakapangalan na kinuha pa niya sa financing yung kotse. Major, ito pong si Airman First Class Yves Del Mundo. Anong balak nyo ngayon dito kay Airman First Class Del Mundo? So itong ngayon kaso na nga sir, for discharge na sir. Discharge from service. Apo sir. Tutulungan namin kayo makapagsampa ng kaso, kriminal, and then sisiguraduhin namin po na before 2 months, siya po ay tanggal serbisyo. Okay, sir? Salamat At least po, sir. nagkaroon tayo ng public awareness. Salamat po. Pwede niyo pong ikwento, paano niyo po nakilala itong si Del Mundo? Yung asawa ko, mga nanay ko, naghahanap kami ng sasakyang medyo bago-bago siyempre para panggamit sa pamilya. Naglulukin kami sa marketplace. Ngayon, biglang nag-private message tong si Ralph Render Carizo na meron siya binibenta ng sakyan na baka gusto namin. Binibigay niya lang sa murang halaga dahil gagamitin ng tito niya para mag-abroad daw, kailangan ng pera. Kasundo kami sa presyo na sinabi niya, 380, naging 350, naging 305. Yun, bigla kami nagpunta ng Pasay para tingnan yung sasakyan. Sa tapat po ng Villamor Air Base sa Total Newport, Ano pong pinangalan po niya nung una? Rob Rendon Ricky Carizo. Paano po na naibaling doon na isa po siyang Air Force personnel? Yung kita po kami, nakasuot siya ng uniform ng airport personnel na nagpaalam lang daw siya sandali para makipag-transaction sa akin. O, dahil Air Force siya, naka-uniform, andyan lang daw, gumawa ng kasulatan. Kung may problema, pwede namang ibalik. Meron po siya pinakita na certificate from Mitsubishi, ORCR na original daw, tapos ID niya na licensed from LTO. Kasi may katibayan siya na pinapakitang bayad na yung papel, may resibo siyang pinakita sa akin. So nagbayad po kayo ng cash and then ano na po yung sumunod, sir? Nung nagbayad ako ng cash, yun na, 5 to 10 minutes kami naghihiwalay. Ngayon, meron ako pinagtanungan na kaibigan ko yung i-verify yung plaka. Ngayon, late naman nag-reply sa akin yung kaibigan ko, naghiwalay na kami, 5 to 10 minutes. Biglang nag-text sa akin yung kaibigan ko na, "Sir, ibalik mo yung sasakyan." Sabi ko, "Nabili ko na, balik mo yung sasakyan dahil iba na yung nakapangalan sa CR, hindi na yung binigay sa akin. Ang nakapangalan na yung Ibes del Mundo na." Ngayon, nung tinatawagan ko siya, hindi na makontak, hindi na ma-chat. Hanggang inabot na ako ng gabi doon, pinaghintay ako doon sa Gate 3. Yung Gate 3 pala na yun sa Villamor Air Base, hindi na pala binubuksan, matagal na, sarado na. Doon niya ako pinaghintay na hindi naman siya dumating. Tumawag siya sa akin ng mga 5 na ng hapon na maghintay na lang daw ako doon sa may Gate 3. Hindi naman siya nagpakita. Ganun ang nangyari. Hanggang sa umuwi na lang ako nang walang nangyari. Kinabukasan naman, nag-chat siya. Doon siya sumagot kinabukasan, sabi niya, "Sir, pasensya na, papadala ko na lang yung tunay na ORCR na talagang nakapangalan na ipatransfer para ng tito ko sa ibang pangalan. Na akala yun ang bibili." Yun naman, pinagpadala na naman siya. Sabi ko, "Totoo na ba to? Original ba to?" "Puro totoo." "Sige mo, sir." Sabi niya, "Gusto mo, i-transfer ko to. Anytime, pahingin nang magbigay ka sa akin ng 15,000, ta-transfer ko." "Sige ka ako, sigurado na to, sir. Baka mamaya hindi sigurado." Hanggang sa hindi na siya sumagot kinabukasan. Hanggang February 16, hindi na sumagot. February 8, 17, 18, 19, 20, nagkaroon na kami ng time para magpapunta sa LTO para i-verify yung CR niya. Doon nga, nalaman namin sa may LTO na yung CR, peke. Yung una at pangalawang binigay niya, tapos hindi pa bayad sa bangko. Under financing pa siya. Punta ako ng Villamor Air Base nung February 23. Pinagtanong ko yung pangalan na unang binigay niya sa akin na Ralph Render Carizo. Hindi na nakilala yon. Ngayon, nung pinakita ko yung picture namin ng dalawa, nung nagbili kami ng sakyan, doon niya na-trace na, "Sir, hindi yan ang pangalan yan, kundi Ibes del Mundo. May din sa amin yan, may problema ngayon, hinold namin under custody dahil meron ding ibang problemang kasangkot." Yung Yves Del Mundo na tumutugma po doon sa ORCR po ng LTO, tama po ba? So na-verify po ninyo yun. Anong sumunod, sir? Ayun na nga, nagkuha na ako ng aksyon, nag-file ako ng case doon sa kanya, sa Air Force.
Hanggang sa nag-usap-usap kami, magkasunduan, agreement. Una, pangalawa, pangatlo. Inamin niya yung yung kasalanan niyang ginawa. Magbabayad siya, pero hindi naman siya nagko-complain na hindi nagbabayad. Naisipan ko nung huli na magpadala ng demand letter, hindi pa rin sumagot. Hanggang eto na nga po, nag-isip-isip na ako na na lang siya ng case sa labas. Anong gusto niyong sabihin kay Yves? Sabi ko lang sa kanya, wala na siya mamaloko pa na, magtanda na siya sa ganyan, kung sakaling man ang katungan sa kanya sa korte, siya. Kasi grabe katulad ng iba, kung yung ibang maloko niyan, kung may sakit ng mga magkakaroon ng anxiety, problema, hindi makatulog. Yun kasi nangyari sa akin, nahirapan ako sa... Talaga na-stress ako ng sobra. Tapos hindi ka makagalaw, yung puhunan mo sa lahat nawala. Sinayang mo yung profession mo, sinayang mo yung tagal mo serbisyo, 9 years na rin daw siya. Gumawa ka ng kalokohan na hindi maganda sa ayun, sayang lang. Dahil nanloko ka ng tao. Ano po yung sinasabi po ng pamilya po ninyo after this na plan, syempre ini-aim po ninyo, no? Dream nyo po na magkaroon ng sasakyan and yet hindi nyo magamit to mismo. Sabi nga ng nanay ko, na yan soli na kung kanino dapat soli. Willing naman kami ibigay, kaso kailangan lang talaga documents na magpapatunay na talagang kinukuha nila na sila yung authorized na kumuha. Nakakadala na. Parang ayoko na munang bibili ng sakyan na sa mga ganyang online lang. Parang mas maganda pa yung kung bibili ka talagang sakasa na siya. Baling maghulog ka na lang, at least legit siya. At base po ito dito sa ipinadalang official document ng Air Force Public Affairs Office, the Philippine Air Force confirms that A1C Yves A. Del Mundo is no longer connected with the service effective June 17 po. 17. Dishonorably discharged. Yes po. In short, sibak. Sir Erwin, magandang hapon po, sir. Good afternoon, Senator Rapi Tulfo. Ito na pong hustisya nyo, sir, nasibak na po. Itong nangmodo sa inyo na dating member ng Philippine Air Force, si Yves Del Mundo. Maraming salamat po, Senator Rapi, sa ano niyo po yung case na problema ko. Bigyan po namin kayo ng kopya nito, sir, para at least meron kayong document to prove na talagang inaksyonan din ng Philippine Air Force. In fairness sa Philippine Air Force, ako po sumasaludo sa mga taga-Philippine Air Force. Talagang mabilis na sila umaksyon. Hindi sila kumukusinti sa kalokohan. Agad-agad sinibak yung kanilang tauhan na inireklamo. Ano pong gusto nyo sabihin sa Philippine Air Force sa lahat na nanonood ngayon, sir? Una-una po, maraming salamat sa inyo, Senator Rapi Tulfo. Pangalawa po sa Philippine Air Force at agad niyo pong na-actionan ang aking problema regarding po doon sa nanloko sa akin. Sige, papadala po namin itong kopya sa inyo, sir. At kapag meron pa po kayong gusto ilapit sa amin, kayo magdalawang isip paglapit sa amin. Okay? Thank you po, sir. Maraming salamat po, Senator Rapi, Idol. God bless po. The best ka talaga. Thank you po, sir. Major Regis Cesar, Chief Investigation Division, Philippine Air Force, at sa lahat ng bumubuo ng Philippine Air Force. Maraming salamat po. Patunay lamang na kayo dyan sa Philippine Air Force, hindi kayo konsentidor ng mga tiwali. At kami po ay taus-pusong nagpapasalamat at buong pakumbabang pumupuri sa inyong mabilisang aksyon. Mabuhay kayo dyan sa Philippine Air Force.